Mga gabing hindi ko malilimutan. Video call. Hindi lahat ng tawag ay kailangang sagutin. At minsan, hindi rin dapat sinasadyang sagutin. Ako si Bea. At ito ang gabi na hindi ko na makakalimutan. Ito ang kwento ko ng video call. Gabi-gabi kaming nagvi-video call ng nobyo ko, si Ian. LDR kami, pero parang hindi na rin. Kahit magkalayo kami ng lungsod, para magkasama pa rin dahil sa routine naming to. Tuwing 10 PM, kahit may pasok kinabukasan, kahit pagod, video call muna bago matulog. Minsan habang kumakain siya, ako nakahiga na. Minsan naka-off ang camera ko dahil inaantok na ako. Pero rinig pa rin ang hinga namin sa kabilang linya. Para bang hindi ka nag-iisa. Pero isang gabi, parang may sumingit sa pagitan naming dalawa. Alauna na ng madaling araw, gising pa yung mga pinsan ko sa sala. Rinig ko yung tawanan. Ako, nasa kama, nakatitig sa kisame. May konting tampuhan kami ni Ian. Wala lang. Pilit kong tinatanggap na hindi kami magkausap ngayong gabi. Pero habang nakapikit ako, napaangat ako ng ulo. Ang dami niyang message. Bakit mo ako pinatayan ng tawag? Please lang, wag mo akong patayan ng tawag ulit. Ang weird nung nangyari. Pinilit kong bumangon. Binuksan ko yung phone. Ha? Wala akong natanggap na tawag. Di naman ako tumatawag sa'yo. Hindi rin ako sumagot. Agad siyang nag-reply. Tumawag ako. Nasagot. Akala ko ikaw. Pero tahimik. Tapos may narinig akong boses. Pabulong. Paulit-ulit. Parang dasal. Hindi ikaw yun. May sinend siyang screenshot. May call nga. 1 AM. Tumagal ng 2 seconds. 2 segundo. Ibig sabihin may sumagot. Pero hindi ako yun. Wala akong tawag na nakita. Wala akong pinindot. At kung hindi ako, sino yung sumagot sa tawag niya? Kinabukasan, nag-usap kami. Sinubukan naming pagtawanan. Baka glitch lang daw. Pero sa totoo lang, pareho kaming hindi mapakali. Nagsimula na kaming maging paranoid. Sinubukan naming i-record ang mga tawag namin sa kaba na baka may mahuli kami. Noong mga sumunod na gabi, walang kakaiba. Hanggang sa ika-5 gabi, naka-on lang ang camera ko habang nakaidlip na ako. Si Ian nagsasalita pa, pero hindi ko na nasundan. Kinabukasan, sinend niya sa akin yung clip ng video. May part daw sa video, mga 12:03 AM, na bumukas ang pinto ko. Akala niya pinsan ko, pero walang dumaan. Sa recording, maririnig mo lang yung langit-ngit ng pinto. Tsaka, Bea, gising ka na. Hindi ako nagising nun. Wala akong naramdaman. Pero nang napanood ko ang video, parang ako yung nanlamig sa sariling kwarto. Isang gabi, may kakatwang nangyari. Naglalaba ako sa banyo. Bit-bit ko ang phone. Naka-video call kami. Nasa may lababo si Ian, nagkakape. Chill lang, walang problema. Hanggang bigla siyang napatigil. Bea, sino yan nasa likod mo? Wala akong kasama. Napalingon ako. Wala. Sabi niya, may dumaan. Parang nakaputi, pero hindi buo. Parang malabo.
Parang hindi tao, sabi niya. Pinilit kong maging kalmado. Pero pagtapos noon, hindi ko na kinaya. Tumigil muna kami sa video call. Bumalik kami sa chat, sa simpleng voice message. Basta walang bukas na linya. Ngayong mas kalmado na ako, binalikan ko lahat. Ang call log, yung screen recording, yung dasal na narinig niya, yung pintong kusa raw bumukas, yung malabong anino sa likod ko. At isang tanong ang hindi ko pa rin masagot hanggang ngayon. Kung hindi ako ang sumasagot, bakit alam nung sumasagot ang pangalan ko? Bea, gising ka na. Sinulat ko ang kwentong ito hindi para manakot, pero para mag-ingat kayo. Hindi lahat ng linya ay tahimik. Hindi lahat ng silence ay bakante. Minsan may sumasagot. Minsan hindi mo sila nakikita. At minsan sila ang nauuna mag-sorry. Sa mga panahong akala mong mag-isa ka sa tawag, baka hindi lang kayo ang nasa linya. Ako si Bea. Ikaw, anong tatak-takot mo?